12 kabanata. Babala laban sa mga pakitang tao. Libo-libong tao ang dumagsa kay Jesus, kaya nagkakasiksikan na sila. Binalaan ni Jesus ang mga tagasunod niya. Mag-ingat kayo at baka mahawa kayo sa ugali ng mga Pariseyo na pakitang tao. Walang natatago na hindi malalantad, at walang nalilihim na hindi mabubunyag. Kaya anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at anumang ibulong ninyo sa loob ng kwarto ay malalaman ng lahat. Ang dapat katakutan. Sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang kaya lang nilang patayin ay ang katawan ninyo, at pagkatapos ay wala na silang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo ang Diyos, dahil pagkatapos niyang patayin ang katawan nyo, ay may kapangyarihan pa siyang itapon kayo sa impyerno. Oo, sinasabi ko sa inyo, siya ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba't napakamura ng halaga ng maya? Ngunit kahit isa sa kanila ay hindi nakakalimutan ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa sa maraming maya. Kahit ang bilang ng buhok nyo ay alam niya. Kaya huwag kayong matakot. Ang pagkilala kay Kristo. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, tandaan ninyo, ang sino mang kumikilala sa akin na ako ang Panginoon niya sa harap ng mga tao, ako na anak ng tao ay kikilalanin din siya sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang hindi kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay hindi ko rin kikilalanin sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ang sino mang magsalita ng masama laban sa akin na anak ng tao ay mapapatawad, ngunit ang magsalita ng masama laban sa banal na Espiritu ay hindi mapapatawad. Kung dahil sa pananampalataya ninyo ay dadalhin kayo sa mga sambahan ng mga Hudyo o sa mga tagapamahala ng bayan upang imbestigahan, huwag kayong mag-alala kung paano kayo mangangatwiran o kung ano ang sasabihin ninyo. Sapagkat ituturo sa inyo ng banal na Espiritu sa oras ding iyon kung ano ang dapat ninyong sabihin. Ang mayamang hangal. Sinabi kay Jesus ng isa sa karamihan, Guro, sabihin nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay niya sa akin ang bahagi ko sa mana namin? Sumagot si Jesus, Kaibigan, tagahatol ba ako o tagahati ng pag-aari ninyo? Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. At ikinuwento niya ang talinghaga na ito. May isang mayamang may bukirin na umani ng sagana. Sinabi niya sa kanyang sarili, Ano kaya ang gagawin ko? Wala na akong mapaglagyan ng ani ko. Alam ko na. Gigibain ko ang mga bodega ko at magpapagawa ako ng mas malaki. At doon ko ilalagay ang ani at mga ari-arian ko. At dahil marami na akong naipon para sa maraming taon, magpapahinga na lang ako, kakain, iinom, at magpapakaligaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, ngayong gabi ay babawiin ko sa iyo ang buhay mo. Kanino ngayon mapupunta ang lahat ng inipon mo para sa iyong sarili? Ganyan ang mangyayari sa taong nagpapayaman sa sarili, ngunit mahirap sa paningin ng Diyos. Manalig sa Diyos. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, Kaya huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin o susuotin, dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Tingnan ninyo ang mga uwak. Hindi sila nagtatanim o nag-aani, o nag-iipon sa mga bodega, pero pinapakain sila ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit kaunti sa pamamagitan ng pag-aalala? Kaya kung hindi ninyo kayang gawin ang ganyang kaliit na bagay, bakit kayo mag-aalala tungkol sa iba pang bagay? Tingnan ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho o gumagawa ng maisusuot nila. Ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng mga bulaklak na iyon sa kabila ng kanyang karangyaan. Kung dinadamitan ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang,
na buhay ngayon pero kinabukasan ay malalanta at susunugin. Kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya. Kaya huwag kayong mag-alala kung ano ang kakainin o iinumin ninyo. Ang mga bagay na ito ang pinapahalagahan ng mga tao sa mundo na hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga ito. Sa halip, unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at pati ang mga pangangailangan ninyo ay ibibigay niya. Kayamanan sa langit. Kayong mga tagasunod ko ay kaunti lang. Ngunit huwag kayong matakot, dahil ipinagkaloob ng inyong Ama na maghari kayong kasama niya. Ipagbili ninyo ang mga ari-arian ninyo at ipamigay ang pera sa mga mahihirap, upang makaipon kayo ng kayamanan sa langit. Doon ang maiipon ninyong kayamanan ay hindi maluluma o mauubos, sapagkat doon ay walang makakalapit na magnanakaw o makakapanirang insekto. Sapagkat kung nasaan ang kayamanan ninyo, naroon din ang puso ninyo. Ang mapagkakatiwalaang mga utusan. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, maging handa kayo palagi sa pagbabalik ng inyong Panginoon, katulad ng mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang amo mula sa kasalan. Nakahanda sila at nakasindi ang mga ilawan nila, upang sa pagdating at pagkatok ng amo nila ay mabubuksan nila agad ang pinto. Mapalad ang mga aliping madadatnan ng amo nila na gising at nagbabantay sa kanyang pag-uwi. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, maghahanda ang amo nila para pagsilbihan sila. Sila ay pauupuin niya sa kanyang mesa at pagsisilbihan habang kumakain sila. Mapalad ang mga aliping iyon kung madadatnan sila ng amo nila na handa kahit anong oras, hating gabi man o madaling araw. Tandaan ninyo ito, kung alam ng isang tao kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya hahayaang pasukin ito ang bahay niya. Kayo man ay dapat maging handa, dahil ako na anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ang tapat at hindi tapat na aliping. Nagtanong si Pedro, Panginoon, para kanino po ba ang talinghaga na iyon? Para sa amin o para sa lahat? Sumagot ang Panginoon, hindi ba't ang tapat at matalinong utusan ang pamamahalain ng amo niya sa mga kapwa niya aliping? Siya ang magbibigay sa kanila ng pagkain nila sa tamang oras. Mapalad ang aliping iyon, kapag nadatnan siya ng amo niya na ginagawa ang kanyang tungkulin. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, pamamahalain siya ng kanyang amo sa lahat ng mga ari-arian nito. Ngunit kawawa ang alipin kung inaakala niyang matatagalan pa bago bumalik ang amo niya. At habang wala ito ay pagmamalupitan niya ang ibang mga alipin, lalaki man o babae, at magpapakabusog siya at maglalasing. Darating ang amo niya sa araw o oras na hindi niya inaasahan, at parurusahan siya ng matindi, at isasama sa mga hindi mapagkakatiwalaan. Ang aliping nakakaalam ng kagustuhan ng amo niya ngunit hindi naghahanda at hindi gumagawa ng kanyang tungkulin, ay tatanggap ng mabigat na parusa. At ang aliping hindi nakakaalam ng kagustuhan ng amo niya at nakagawa ng kamalian ay parurusahan din, pero magaan lang. Ang binigyan ng marami ay hahanapan ng marami. Mas marami nga ang pananagutan ng pinagkatiwalaan ng mas marami. Ang pagkakahati-hati ng sambahayan dahil kay Kristo. Naparito ako sa lupa upang magdala ng apoy at gusto ko sanang magliyab na ito. Ngunit bago ito mangyari, may mga paghihirap na kailangan kong pagdaanan, at hindi ako mapapalagay hanggat hindi ito natutupad. Akala ba ninyo ay naparito ako sa lupa upang magkaroon ng maayos na relasyon ng mga tao? Ang totoo, naparito ako upang magkaroon sila ng hidwaan. Mula ngayon, mahahati ang 5 tao sa loob ng isang pamilya. 3 laban sa 2, at 2 laban sa 3. Kukontrahin ng ama ang anak niyang lalaki, at kukontrahin din ng anak na lalaki ang kanyang ama. Ganoon din ang mangyayari sa ina at sa anak niyang babae, at sa biyanang babae, at sa manugang niyang babae. Magmatiyag sa mga nangyayari ngayon. Sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyo ang makapal na ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan,
at umuulan nga. At kapag umihip naman ang hanging habagat, ay sinasabi ninyong iinit at umiinit nga. Mga pakitang tao, alam ninyo ang kahulugan ng mga palatandaang nakikita ninyo sa lupa at sa langit. Pero bakit hindi ninyo alam ang kahulugan ng mga nangyayari ngayon? Makipagkasundo sa kaaway. Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung ano ang matuwid? Kapag may magdedemanda sa iyo, pagsikapan mong makipag-ayos sa kanya habang papunta pa lang kayo sa hukuman. Dahil baka pilitin ka pa niyang humarap sa hukom at pagkatapos ay ibigay ka ng hukom sa alagad ng batas upang ipabilanggo. Tinitiyak ko sa iyo, hindi ka makakalabas ng bilangguan hanggat hindi mo nababayaran ang lahat ng multa mo.